Actually, ganito kasi yan mga kapupong at please makinig kayo mabuti ha. Kung ang nakadeklarang net worth ni Leandro ay halos 34 na bilyong piso, ay totoong isa siya sa mga nangungunang pinakamayaman na kongresista dito sa bansa. At gaano ba kalaki ang 34 na bilyong piso? Well, kung mag-i-import ka ng isang Bugatti dito sa Pilipinas, ay totoong gagastos ka ng halos 300 milyong piso kada isang Bugatti car. Yes, mga kapupong 300 milyong piso kada isang kotseng Bugatti, which is sa net worth ni Leandro na 34 na bilyong piso, isa halagang yan eh. Kayang-kaya niyang bumili ng 113 units ng mga Bugatti. Well, ganyan kayaman itong si Leandro. At alam niyo ba sa kung bakit natin napag-uusapan ang net worth ni Leandro? Actually, ganito kasi yan. Well, mga kapupong pinalakas ng investment group ni Manny Pangilinan ang posisyon nito sa isang malaking energy company. Sa isang mahalagang transaksyon na natapos sa katapusan ng Oktubre last year, nakuha ng grupo ni Pangilinan sa pamamagitan ng kanilang renewable energy subsidiary ang mahigit sa 13 bilyong piso na bahagi sa SP New Energy Corporation mula kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ang deal na ito ay isa sa pinakamalalaking paglipat ng pag-aari sa lokal na renewable energy sector last year. Ang kumpanya ni Pangilinan, ang renewable power arm ng Meralco, ay bumili ng humigit kumulang 10 bilyong shares na dating hawak ni Leviste sa pamamagitan ng kanyang Solar Philippines Power Project Holdings. Sa transaksyon, tumaas ang stake ng MGen sa SP New Energy sa halos 70% na nagbibigay sa grupo ni Pangilinan ng pangunahing kontrol sa kumpanya. Patuloy pa rin na may maliit na bahagi si Leandro at nananatiling may interes sa SP New Energy. Ang SP New Energy, ang korporasyon sa likod ng Terra Solar Project, isang malakihang solar at energy storage initiative sa ilang probinsya sa Central Luzon. Kapag ganap nang natapos, inaasahang magiging isa ito sa pinakamalaking integrated solar facilities sa rehiyon. Sinabi ng mga investor at analyst na isa itong mahalagang aksyon para sa renewable energy sa bansa. At may mga kontrata na para sa engineering at construction na nakatalaga sa mga kumpanya na nagtatrabaho sa proyekto. Sa larangan ng politika, naging sentro rin ng atensyon si Representative Leandro Leviste dahil sa isang kontrobersya na may kinalaman sa national budget. Sa nakaraang buwan, sinabi ni Leandro na may ilang pondo na tinawag niyang allocable na naidagdag sa government appropriations nang hindi sa karaniwang proseso. Nagpakita siya ng mga dokumento mula sa isang public agency na naglalaman ng budget details para sa iba't ibang legislative districts. Pero mga kapupong itinanggi ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Leviste at sinabi na ang mga claim ay walang batayan at ginawa ng may maling intensyon. Binigyang diin ni Dizon na ang mga pondo ay pinamamahalaan sa regular na proseso ng gobyerno at wala raw espesyal na discretionary funds sa paraang ipinapahiwatig. Inihayag ng Department of Public Works at iba pang ahensya na bukas sila sa oversight at formal na pagsusuri ng mga records upang malinawan ng publiko. Sa mga oras na ang mga isyong ito ay lumalabas, nakakaakit ito ng pansin mula sa mga media at oversight bodies dahil sa transparency ng pamahalaan sa paggastos, lalo na sa pagsisimula ng bagong budget cycle para sa 2026. Habang ipinagtatanggol ni Leviste ang kanyang karapatang magtanong, iginiit ng mga opisyal na ang lahat ng proseso ay legal at anumang dokumento na ibinahagi ay susuriin ng tamang tanggapan. Anyway, mga kapupong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito sa negosyo at pampolitika ang aktibong interaksyon ng corporate investment at pampublikong diskurso sa Pilipinas sa pagsisimula ng taon. Ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na humiling si Batangas Representative Leandro Leviste ng isang pulong upang humingi ng payo kung paano haharapin ang ilang dokumento na sinasabing konektado kay Catalina Cabral. Ipinaliwanag ni Lacson na sa mga oras na abala siya sa pamamahala ng Blue Ribbon Committee, kasama ang pagsusuri sa iba pang mataas na profile na kaso at sa pambansang budget, hindi natuloy ang pulong. Idinagdag niya na balak nilang i-reschedule ito pagkatapos ng bagong taon. Noong nakaraan, ibinahagi ni Leandro ang mga dokumento online. Sinasabing ito ay mula kay Cabral at naglalaman ng buod ng allocations mula sa Department of Public Works and Highways sa iba't ibang distrito, lalawigan at rehiyon mula 2023 hanggang 2026. Well, ang mga files, mga kapupong, na kadalasang tinatawag na Cabral files, ay nagdulot ng diskusyon sa mga opisyal at publiko.
ay nagdulot ng diskusyon sa mga opisyal at publiko. Sinabi ng Malacanang na walang beripikadong halaga ang mga dokumento at tinukoy ito bilang hindi pa kumpirmado, samantalang iginiit ni Leviste na tunay ang mga ito. Nilinaw naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi pa na-authenticate ng departamento ang alinman sa mga dokumento sa pag-aari ni Leviste. Ang paulit-ulit na panawagan para sa beripikasyon ay nagpapakita ng pangangailangan ng maingat na pagtingin sa mga material na hindi pa opisyal na kumpirmado. Tinalakay rin ng dating Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo Bersamin ang kontrobersya at sinabing wala siyang koneksyon sa mga entry na may markang ES sa loob ng mga file. Ipinaliwanag niya na wala siyang kinalaman sa paglikha o pamamahagi ng mga dokumento at binigyang diin na mali ang anumang suggestion na iniuugnay siya sa mga dokumento. Ang pahayag na ito ay nagdagdag ng isa pang aspeto sa diskusyon na naghihiwalay sa personal na responsibilidad mula sa pinagmulan ng mga pinagtatalunang record. Dagdag pa ng mga opisyal ng palasyo, ang tinaguriang Cabral Files ay nananatiling hindi beripikado at dapat tratuhin bilang hindi kumpirmadong impormasyon hanggang sa opisyal na ma-authenticate. Hinimok nila ang maingat na pag-iisip sa mga diskusyon tungkol sa mga dokumento na nagpapakita ng mas malawak na pag-aalala tungkol sa pagiging tumpak at beripikado ng impormasyon bago gumawa ng konklusyon. Ito ay naglalantad ng mga hamon na kinahaharap ng mga opisyal sa pagharap sa material na nakatawag pansin sa publiko. Ipinapakita ng sitwasyon na ito, mga kapupong, ang maingat na balanse sa pagitan ng transparency at proseso. Ang desisyon ni Leviste na ibahagi ang mga file online ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng interes ng publiko at formal na proseso para sa authentication. Samantala, ang pagsasabi ni Lacson ng intensyon ni Leviste na humingi ng payo ay nagpapakita ng formal na aksyon patungkol sa paghawak ng sensitibo o potensyal na makabuluhang records. Ang patuloy na diskusyon ay nagpapakita, mga kapupong, ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso upang beripikahin ang mga claim. Ipinapakita rin nito ang komplikasyon na nararanasan ng mga mambabatas, opisyal at mamamayan kapag kumakalat ang mga hindi opisyal na dokumento. Ang kombinasyon ng hindi beripikadong dokumento, pagbabahagi sa publiko at pagtanggi mula sa mga kilalang personalidad ay nagpapakita ng pangangailangan para sa maingat, tamang aksyon at integridad sa paghawak ng government records. Well, mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang talakayan, nananatiling nakatuon ang mga autoridad at stakeholders sa tamang proseso. Ang debate tungkol sa tinaguriang Cabral Files ay paalala ng maingat na aksyon na kinakailangan sa pagsusuri ng material na maaring makabuluhan, lalo na kapag hindi pa kumpirmado ang pagiging tunay nito. Pero ang tanong meron ba talagang politiko ang mananagot o mahuhuli dahil dyan sa Cabral Files na inilabas ni Leandro? Ano sa tingin nyo? Well, mga kapupong, patuloy na pinagdurugtong ng mga investigador ang mga pangyayari na may kaugnayan sa former Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral. Matapos lumabas ang bagong impormasyon mula sa mga autoridad at Senado na naglagay sa kanyang pangalan sa sentro ng dalawang mahalagang usaping pambansa. Sinabi ng National Bureau of Investigation na ang kamakailang inilabas na video footage ay sumusuporta sa itinakdang timeline ng huling mga galaw ni Cabral. Ayon sa mga investigador, makikita sa video si Cabral sa isang mountain road sa Benguet, kung saan siya ay nakaupo mag-isa malapit sa isang konkretong harang. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ang oras, lokasyon at mga palatandaan sa paligid na makikita sa footage ay tumugma sa impormasyong nakalap sa kanilang mga aksyon sa lugar. Ang video, kasama ang pisikal na ebidensyang natagpuan sa bangin, ang tumulong sa pagkilala sa kanyang identity at sa eksaktong lugar kung saan siya natagpuan. Binigyang diin ng mga autoridad na walang ibang taong makikita sa footage at patuloy pa ring sinusuri ng ahensya ang lahat ng detalye upang mabuo ang mas malinaw na kabuuan ng larawan ng nangyari. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa kanyang pagpanaw, ang pangalan ni Cabral ay lumitaw din sa mga diskusyon ukol sa pambansang budget. Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang mga dokumentong tinawag na Cabral Files na umano'y naglalaman ng listahan ng hindi bababa sa 5 cabinet secretaries na konektado sa malalaking halaga
ng pondo ng gobyerno na tinukoy bilang allocables sa panukalang budget para sa darating na taon. Sinabi ni Lacson na ipinapakita ng mga dokumentong ito na may bilyon-bilyong piso na inilaan sa ilalim ng mga pangalan ng matataas na opisyal, isang bagay na nagdulot ng mga tanong tungkol sa transparency at tamang proseso. Ipinaliwanag ni Lacson na ang allocables ay mga bahagi ng budget na maaaring italaga sa partikular na mga proyekto o lugar. Sinabi niya na ang mga dokumentong may kaugnayan kay Cabral ay tila naglalaman ng mga pangalan ng cabinet members bilang mga tatanggap o nag-endorso ng mga pundong ito na ayon sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Binigyang diin ng senador na ang kanyang mga pahayag ay hindi akusasyon kundi panawagan para sa paglilinaw. Sinabi niya na may karapatan ng publiko na malaman kung paano binalangkas ang ganitong mga alokasyon at kung nasunod ba ang umiiral na mga patakaran. Dagdag pa ni Lacson mga kapupong, si Cabral ay nasa posisyong may access sa detalyadong impormasyon ukol sa budget, lalo na para sa mga infrastructure programs tulad ng flood control at road development. Sinabi niya na ang ganitong mga proyekto ay karaniwang may malaking pondo ng bayan at nangangailangan ng mahigpit na oversight. Hinikayat niya ang mga budget officials at department leaders na ipaliwanag ang mga nakasaad sa mga dokumento at kumpirmahin kung ang mga ito ay tunay at wasto. Well mga kapupong, ang ilang opisyal ng gobyerno na nabanggit sa mga diskusyon ay tumangging magbigay ng komento o nagsabing handa silang makipagtulungan sa anumang formal na pagsusuri. May ilan ding nagsabi na ang proseso ng budget ay dumaraan sa maraming antas ng pagrepaso at pag-aproba at ang paglabas ng mga pangalan sa working documents ay hindi agad nangangahulugan ng anumang paglabag. Anyway, mga kapopong, ang patuloy na investigasyon sa huling mga oras ni Cabral at ang usapin tungkol sa Cabral Files ay nagbigay diin sa kahalagahan ng accountability, maayos na dokumentasyon at transparency sa pamahalaan. Patuloy ang mga aksyon ng mga awtoridad sa parehong usapin at iginiit nila na ang anumang magiging konklusyon ay ibabatay sa beripikadong ebidensya at tamang proseso. Habang umuusad ang mga investigasyon, nanawagan ang mga opisyal ng pag-unawa at pagiging fair at iginiit na kailangang ganap munang mailatag ang mga katotohanan bago maglabas ng anumang paghatol. Sa mga oras na ibinahagi ni Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways ang ilang dokumento kaugnay ng budget sa ilang mambabatas noong unang bahagi ng taon, nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari na umani ng malawak na atensyon mula sa pamahalaan at publiko. Isa sa mga unang nagsalita tungkol sa mga dokumentong ito ay si Representative Leandro Leviste na nagpahayag na natanggap niya ang tinaguriang Cabral Files noong unang linggo ng September. Ayon kay Leviste, naglalaman ang mga dokumento ng detalyadong talaan ng mga pondong inilaan para sa mga infrastructure projects sa iba't ibang distrito sa buong bansa. Ibinahagi ni Leviste ang buod ng mga dokumento sa social media at sa mga organisasyon ng balita upang makita ng publiko kung paano inihahanda at inaayos ang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi niya na ang mga dokumento ay nagpapakita ng tinatawag na allocable funds na maaaring italaga sa mga proyekto sa bawat distrito. Ayon sa kanyang paliwanag, ang kabuuang halaga ng mga pondong ito ay umabot sa 401 bilyong piso. Kapag isinama ang iba pang bahagi ng budget, sinabi niyang lumampas ito sa 1 trilyong piso sa ilalim ng National Budget Law para sa susunod na taon. Sinabi rin ni Leviste na layunin ng pagbubunyag ng mga dokumento na mabigyan ng malinaw na larawan ng publiko kung paano binubuo ang budget para sa public works. Binigyang diin niya na ang mga halagang nakasaad ay para sa mga proyekto at hindi personal na pakinabang ng sinuman. Ang pagbabahagi ng impormasyon, ayon sa kanya, ay isang aksyon tungo sa mas malinaw na usapan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng pamahalaan matapos mailabas ang buod ng Cabral Files. May mga nagpahayag ng suporta sa mas bukas na talakayan tungkol sa budget, habang ang iba naman ay nagtanong kung paano eksaktong naitatala at naipapamahagi ang mga pondo. Sa kabila nito, nanindigan si Leviste na mahalaga ang ganitong aksyon upang mapalakas ang tiwala ng publiko at masuri ng maayos ang mga proseso sa loob ng ahensya. Mas lalong naging sentro ng usapan ang issue nang matagpuan si Cabral na wala ng malay sa isang bahagi ng kalsada sa Benguet noong kalagitnaan ng Disyembre. Ayon sa mga ulat,
Huminto ang sinasakyan niyang sasakyan sa Cannon Road matapos siyang bumaba sandali. Sa mga oras na bumalik ang kanyang driver, wala na siya sa lugar. Kalaunan, natagpuan siya sa isang malalim na bahagi ng Cannon Road malapit sa kalsada at kinumpirma ng mga autoridad ang kanyang pagkasawi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may mga forensic expert na nagsuri sa mga unang aksyon ng mga autoridad. Sinabi ng isang eksperto na may mga kakulangan sa paunang proseso ng investigasyon, lalo na sa paghawak ng ebidensya at sa pagsunod sa tamang protocol sa lugar ng insidente. Isa sa mga binigyang pansin ay ang agarang pagbibigay ng ilang personal na gamit sa pamilya bago maisailalim sa masusing pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang mga device tulad ng mobile phone ay maaaring maglaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga huling galaw ni Cabral. Dahil dito, nagsagawa ng karagdagang aksyon ang mga autoridad upang matiyak na masusunod ang tamang proseso at makakalap ng kumpletong impormasyon. Kasama rin sa patuloy na investigasyon ang pakikipag-usap sa mga taong huling nakasama ni Cabral, kabilang ang kanyang driver. Sinabi ng mga opisyal na maaaring gumamit ng karagdagang paraan tulad ng polygraph test upang mas maunawaan ang mga pahayag ng mga saksi, bagamat nilinaw nilang hindi ito formal na ebidensya. Sa kabuuan, ang pinagsamang usapin ng Cabral Files at ang hindi inaasahang pagkawala ni Cabral ay nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa transparency, tamang aksyon ng mga institusyon at ang kahalagahan ng maingat at maayos na proseso. Patuloy ang pangako ng mga mambabatas at autoridad na linawin ang lahat ng detalye para sa kapakanan ng publiko at sa pagbibigay ng respeto sa mga taong sangkot.